Yung EDSA busway. Sa pagkakataon ito, tayo po ay may makakausap na isa pong transportation expert, dati rin pong taga LTFRB, dati rin board director sa LTFRB. Nasa kabilang linya ang Pangulo ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, si Attorney Ariel Inton. Attorney Inton, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Magandang tanghali po at sa atin pong mga taga-subaybay, magandang tanghali rin. Opo, attorney, batid namin na napanood nyo na nakarating na sa inyong kabatiran yung issue po sa EDSA busway. Pero dito ho muna tayo sa pag-usapan ho natin, ito pong pinaplano ng Department of Transportation na magpatupad po ng rerouting, yung balik na rin po yung north at southbound yung biyahe po nito pong mga bus dyan sa carousel. Anong reaction nyo ho rito, Attorney Inton? Well, alam nyo, yan po kasing busway na yan kung hindi ako nagkakamali, yan ay kinopya sa Istanbul, Turkey. Mm-hmm. No? Sa Istanbul, Turkey, yung busway nila talagang pabaliktad dun sa biyahe ng mga private. Alright. Ganun po talaga. So, if the private vehicles are going north, yung mga nasa bus lanes going south. Ganun ang nila. Ganun talaga. Ang hindi katulad dito, pareho. Doon, talagang baliktad, no? Yan ang sa Istanbul, Turkey, which I think doon nila kinopya yun bus lane. So tanong na, okay ba yun? Abay, gano'n naman talaga para maiwasan nga yung mga gumagamit noon na kasi pag gumamit sila, sasalubungin. Aksidente yun. Ngayon, meron lang po kaming gustong na bago po i-implement yan. Kasi yung pong kalye sa Istanbul, design talaga sa ganon. Maganda yung infrastructure, maluwag yung bus lane, kompleto yung may terminal. Pero dito hindi po yung ating pong infrastructure ng ating pong bus lane, hilaw. Kapag ganun ginawa natin, baka bago natin gawin yon, which is pabor kami doon, no? Ay pag-aralan mabuti at baka naman maka-aksidente. Yun. No? Bakit kamo? Mapapansin nyo sa EDSA, yung bus lane meron segment na walang harang. Oo, meron. Oo. May mga ganyan walang harang. Doon wala. Talagang diretso may harang talaga at maayos yung harang. Dito hindi. Improvise lang yung harang. At doon sa EDSA, there are portions of EDSA na wala nang harang. So, paano mo gagawin ng pabalik yun na magkaka-aksidente yun? May pros and cons pala, Attorney, Ika. Oo, kaya tama yun. Ganun talaga ang design sa Istanbul. Because the infrastructure there is ready. No? At maayos. Sa atin, hindi. So, bago na ipatupad yun ganon, pag-aralan at ayusin yung infrastructure. Otherwise, marami pong aksidente mangyayari niyan because the lane sa EDSA, there are portions na walang harang. Assuming na maayos nga ang infrastructure, just like dito sa EDSA busway, assuming na ganon, ito ba ay magagarantiya ba nito na wala nang lalabag? And gaano ka laki yung sa tansya nyo, Attorney? Yan ang malaking tanong. Kung dito, hindi tigas ng ulo, kundi talagang kapal ng mukha. No? Kaya nga meron kaming panukala sa Lawyers for Commuter Safety and Protection. Ang tinatawag namin na magpasa ang Kongreso ng isang Anti-Name Dropping Act. No? Yung mga ganyan na kaya malalakas ang loob kasi niyan, may pinagmamalaki sila yan yung mga kapatid ko si Congressman,
Tama. ano ko si senador, yung mga ganyan eh. Marami kasi sa atin gumagamit ng koneksyon, nag-name drop in order to avoid apprehension. Yung mga pobre nating mga mga enforcer, siyempre, ano ba naman yung trabaho nila? Simple lang, di ba? Opo. Hindi naman yung mga nasasabing wala silang protection sa kanilang sarili. Buti kung laging nagkakaroon tayo ng nagba-viral, paano pag hindi? Even sa mga government offices, para usually, kunyari, lalakarin sa isang government office, ay hindi tinatanong kung paano ba sistema. Hindi. May kakilala ka ba doon? Dala ng tanong eh. Di ba? So, yung palakasan system nagiging kultura dito sa lansangan. Alright. Kaya yung tanong mo na kapag mabinaligtad yan, wala nang magiging wala nang pasaway. Accident yung mahaharapin nila dyan. Pero ito yung nag-ugat, attorney, doon sa, alam naman natin, doon sa viral at yung luxury vehicle, yung SUV, Opo, di ba? Saka marami na po nangyaring ganyan yun, Actually, di ba? yes, oo. Pero nga, sige, bigyan na lang namin kayo ng pera. Di ba? Pero si Senator Bong Revilla, di ba? Si Manong Chavit nga, di ba? Si Manong Chavit, nahuli rin. Wala naman pala siyang kinalaman doon. So yung Name Dropping Act, tingin ko, will be the weapon of the enforcers. Bakit? Kunyari, hinuli ka. Ay, kapatid ko sino yan. Ako, sorry po, meron po tayong Anti-Name Dropping Act. Hindi na po pwedeng ganyan. Meron na silang sasandalang batas na matibay. Opo. Na hindi sila pwedeng na mapapangalagaan nila yung trabaho nila. And speaking of EDSA busway, ang sinasabi pa dito pala, Attorney Inton, hindi na pala MMDA ang nangangasiwa nitong busway, DOTR Special Action Task Group, ang nangangasiwa dyan. Pero yung private, di ba ipa-privatize yan? Ano na kaya ang update doon? Maski sino pong yan, ganun pa rin po ang suma total. Ang ano po dyan is may disiplina dapat motorista. Yun. At the same time, yung infrastructure natin na maging maayos. Yun, siguro po yung nagpanukala ng napabaliktad, nakarating sa Turkey at nakita, ganun pala dito. Baka ganun. Which is okay naman, no? Pero, tingnan niyo mabuti na doon sa Turkey, sa Istanbul, ready yung infrastructure. Maayos na maayos. Iba doon. Dito, hindi. So, ayusin muna natin yung infrastructure dito. Alright. Bukod doon, Attorney Inton, yung busway na yan, pwede rin ba sa ibang mga major thoroughfares aside from EDSA? Panukala nila sa Commonwealth. Yun. Malapad daw kasi. Malapad. Pero yung nakikita lang nila, siguro nakakarating lang sila hanggang doon lang sa Doña Carmen. Pero pagkatapos doon, papunta na sa may Fairview na, makikita nila yung kali, yung malapad, nagiging, nababawasan ng lane. Parang imbudo. Pagdating doon sa Fairview, hindi na ganun kalapad yung kali. Kumikitid. Oo, kaya pag committed yun, nabawas yung lane. So, yun lang palang problema. Hanggang saan yung bus lane nila doon? Pagdating doon sa Fairview side, Lagro, Fairview, doon sa marami dyan, residential. Kaya okay yun, sige, tingnan natin hanggang saan yung bus lane na gusto nila. Di ba? Pero, again, I would say na yung kalye po natin,
may limitasyon because when the roads were constructed, wala dun sa ganung plano yung ating mga kalye. All right. Baka meron pa ho kayong mga, of course, sa mga dati nyo rin yung kasaman sa gobyerno, lalo dito sa issue na ito, Attorney Inton, pati yung sa plaka, di ho ba, Attorney Inton, yung paggamit ng plakang 7 at yung mga specialized Oo, plate. Sa tingin nyo ho ba, kailangan i-regulate din ho yan? Alam nyo, yung pong mga gumagamit ng plaka, sana ang nababalita ganito, kunyari, 8, 7. Siyete. Tamo, sumusunod sila sa traffic, sa traffic signal, talagang wala, hindi. Iba yung nababalita So, mas maigi nang wala niyan. Except for the president, yung number 1. Alright. Oo. The rest, yan, katulad yan. Buti sana kung laging yung senador o yung Yun ang sakay lagi. Kung yun ang sakay lagi. representative ang nakasakay doon. Saka, alam nyo, kung ako, dapat, kung service nila yon yung, nila, yung personal nila, no? Kung pag-aari nila yung sasakyan, dapat hindi po sila gagamit ng ganon. Ngayon, kung government-issued naman yan, then dapat red plate yan. Red plate dapat kung government-issued. Opo. Di ba matagal naman nang ipinapanawagan yan na, kumbaga, ito lang na 5 ang pwedeng, kumbaga, yung mga plaka na yan, mga specialized plate na yan, o dumaan sa mismong EDSA busway, di ho ba, sila ay exempted, di ba? Hindi ko po alam kung yan ay MMDA memorandum. Umusad ba? Kasi, di ba, minsan, yung, katulad nun, yung may ilan na, DOTR kasi yan, kaya pwede yan, parang ganun yan, tanging dating, kailangan maging malinaw yun sa, EDSA bus din. Kasi, ang okay, red plate ka, pero saan ka pupunta? Baka naman di mo naman kailangan magmadali. Or what? Kasi, yung abuso nandun Kailangan, kailangan wala nang exemption na gano'n. Otherwise, nakaabuso. Paano naman yung attorney, yung driver lang na sumunod lang doon sa utos nung kanyang amo? Paano naman yun, di ba? Tama. Ganun na lang ba, attorney? Oo, kaya nga yung sinabi ng isang senador na dapat hindi naman maging kanyang kalaking issue yan, setting yan. Yung nangyari. With all due respect, Senator, I beg to disagree kasi malaking issue yan dahil ang issue kasi dyan, hindi lang yung dumaan doon or what, kung hindi yung bang yung traffic nandyan and then yung violator feels that he is above the law. When the issue is the equal protection of the law, or the implementation of the law, kahit jaywalking yan, malaking issue yan. Bakit? Kasi ang tingin mo sa sarili mo, above the law ka. Naku, oo, kawawa naman yung driver. At hindi dapat ganon. Oo, kawawa naman yung driver, attorney. Kaya yung driver, wala. Siya din, anong lisensya mare-revoke pa. Confiscate. Di ba? Ngayon, eto, ang issue dyan sa 7. Hanggang ngayon, di alam kung sabi, peke daw, sabi. Konti lang yun, di ba? Yung ganyan sasakyan. And at the same time, meron lumabas sa... Peke yung plaka. May lumabas sa social media, nakunan yun kung sino nakasakay. Di ba? Oo. Although, may statement na, attorney, si Senator Sherwin Gatchalian. Pinauubaya na niya sa LTO yung issue kung ano ang dapat na gawin. Di ho ba? Well, then
let LTO decide Yeah. kung yun ang statement. Pero the statement of the good senator, wala siyang sinabing, oo, ano ko yan, kamag-anak niya, or what. O hindi, wala, hindi na niya dinaga. It's really a statement that fell short of what we expect from the senator. Nako, mukhang... Na whether kanya nga ba yun, or kung hindi, kamag-anak ko yan, inabuso. So, ako mismo. Walang admission, ako mismo, ganon, sasabihin ko ika. sa LTO na disiplinahin yan. Walang admission. ganon. Walang admission. Walang admission, walang admission, at walang denial. Alright. So, that statement, with all due respect to the senator, is placing himself safe. Alright. Alright. Nako, sige, mukhang mahaba-haba pa ang pag-uusapan dahil sabi, magpapatawag daw ng hearing dito. Well, abangan na lamang ho natin. Well, anyway, marami pong salamat, Attorney Inton, sa inyo pong oras. Apo, Magandang tanghali po. salamat din po. Po sa inyo Thank pong you po. opinion. Alright, salamat. Ingat, si Attorney Ariel Inton, ang Pangulo po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, dati rin pong Board Director ng LTFRB.